Mga demonyo at ahas sa laylayan ng palasyo. Talagang mahirap dyan eh. Nung bata ako, tinawag ko ng snake pit ang Malacanang. Lahat nagulat. Pati ang tatay ko. Bakit ko daw sinasabing ganon? Ang lupit ko daw. Pero, totoo naman eh. Ganyan. Natawa naman ako kasi sila nag-umpisa ng walang pake ang Senado. Nako, nung inugali ko, ang ugali nila, iiyak pala. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon, nadala yung pangalan namin. Marcos administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Hindi naman ako pala away. Hindi rin ako bastos magsalita. Pero pag inunahan ninyo ako, di rin ako uurong. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan. Interview sa Vietnam, pinag-aaralan pa, hindi pa daw maliwanag na patay na yung PI. So tuloy-tuloy lang yung investigation kung bakit naman yung Kongreso ay nakikialam sa trabaho natin, hindi natin maintindihan. Sabi nila, walang pake ang Senado. Bakit nang hihimasok sa ating mga investigasyon na umpisahan na, maliwanag naman, maayos naman, ano ba ang problema? At kung maayos naman ang trabaho, wala naman na kinukuble, bakit ililihim pa? Ano bang problema doon? Nakakatawa nga yung ceasefire, di ba? Kahapon, natawa nga ako eh. Tuloy-tuloy pa yung hearing, may sagot na, natigilin na daw. At ceasefire na raw. Wala raw bastusan. Natawa naman ako kasi sila nag-umpisa ng walang pake ang Senado. Nako, nung inugali ko, ang ugali nila, iiyak pala. Wala namang firing, hindi kami nagpa-fire, sila ang naglabas ng form na hindi kasali yung Senado. Naliwanagan naman tayo ng todo-todo kahapon. Narinig naman natin ang magigiting na Justice Ascuna at saka si Justice Carpio. Ang liwaliwanag, bicameral ang lahat ng istruktura ng ating pamahalaan. Ang liwaliwanag, magpapalit ka lang ng pangalan ng kalsada, may BICAM meeting. Ito pa, ang puso't kaluluwa ng ating bansa, ang ating saligang batas, ang konstitusyon, papaltan na hindi kasama ang Senado, walang kamuang-muang ang mga taong pumirma, higit sa lahat, susuhulan pa ang mga ayaw pumirma. Tama ba yun? Kailangan tapusin na itong PI na to kasi it's a political and it's a peking initiative. Dapat tigilan na yan. Alamin natin kung talagang itapon na ang mga pirmang yan, mag-umpisa tayo ng tama. Tamang pamamaraan, diretso, i-konsulta sa taong bayan, alamin yung mga issue at ang proseso. Hindi itong bara-barang basta-basta na mga kung sino-sinong opisyal, pinipilit ng tao, sinusuhulan pa ng ayuda, hindi talaga valid yun. Doon sa parang lalim ng galit nyo kay Speaker Romualdez. Hindi ako nagagalit sa kanya. Wala namang galit doon, hindi naman personal, wala namang ganon. Wala namang kinalaman sa pamilya, galit na personal. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon, nadala yung pangalan namin. Marcos administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Ngayon, kung sino pa simuno dyan, hindi ko na alam. Pero lahat, tinuturo siya. Ano pang gagawin natin sa testimonya ni Mr. Oñate? Hindi naman ako nagsabi nun. Sila nagsabi nun. Yan ang problema. Kung sino nakakasira sa administrasyon na Marcos, syempre, kailangan iwasto ko. Yun naman ang gusto ko lang mangyari. Ayoko naman makipag-away. Kilala naman ninyo ako, tagal-tagal ko na. Hindi naman ako pala away. Hindi rin ako bastos magsalita. Pero pag inunahan ninyo ako, di rin ako uurong. Ayoko kasi itong ginagaslight tayong lahat. Nagagaslight na ako sa ginagawa eh. Kunyari, kami ang nag-umpisa. Kunwari, alam ng tao at People's Initiative. Bakit tayo linilin lang? Panluloko na to eh. Kaya kami, ayoko nang mauwi sa patutsadahan. Nakakatawa nga, hindi pa tapos yung hearing. May statement na silang lahat, may press ko na. Hindi naman ako nakikipag-away sa mga congressman. Natatawa nga ako eh. Kasi di pa kami tapos eh. Andyan na eh. Banat na ng banat eh. At nagkakamot nga ako ng ulo. Sabi ko, nakakatawa kayo ha. Wala namang binanggit na pangalan ha.
Bakit lahat kayo naglulundagan sumasagot? Kaya, ewan ko, baka may feeling demonyo dyan, may feeling kapalmoks, ewan ko. Natawa naman ako. Yung meeting ni Mr. Oñate and Mr. Speaker, yun na po ba yung katibayan na si Speaker talaga ang nasa ng biyahe? Inamin kasi niya na bahay ni Speaker, tapos lahat ng dokumento, kinuha daw nila doon, tapos andun kasi yung mga papeles, di ba, hindi lang pagkain, hindi lang mismo ang party, tapos kompleto, sina Congressman Saldico, lahat ng iba, nakakatawa nga kaya lang, eto nga, nagtawanan nga yung buong plenary. Pero sa akin, tuloy-tuloy lang tayo at sana sa Davao makakuha tayo ng higit pa mga testigo, mga sinumpaang salaysay ng iba't ibang pinilit na pumirma rito. Isa pa, kailangan pa natin ng isang hearing kasi importante masyado yung Attorney Anthony Abad. Kinakailangan itong pangalan na nasa ibaba ng form ay magtestigo rin para malaman natin. Kilala naman natin siya pero nung dati madali naman kausap yan pero mukhang nasa abroad. So aabangan natin na pagdating niya, kausapin na lang natin kung ano. Sabi ng speaker, nag-a-advise lang naman daw sila. Kung sino ka ba, ma'am, na hanggang pag-advise lang or may initiator na? Well, nakikinig naman ako sa lahat. The hearing is ongoing. I'm not about to draw conclusions right now. Although I think it's become apparent to the public that Congress is somehow involved. Involved po kayo. Well, napakalaki ng halagang 55 million para sa isang TV ad at nakakatuwa dahil cash daw ang dinala, balik na naman tayo sa 55 kilos at eto nga, hinihinga natin ng resibo, wala naman resibo, donor stocks, wala naman donor stocks, ayaw naman ipagtapat kung sino yung ibang donor, maliban dun sa kalahating siya nag-donate. So, abangan natin, we'll give them time, although Minority Leader was demanding a breakdown of the expenses at 2 p.m. They were unable to provide it. So, I shall be waiting for the submission. In addition, we are also waiting with bated breath for submissions from COMELEC, documents that they have failed to provide so far. Ma'am, from this stand, are you with the Dutertes or the Marcos? Why should I be required to make a choice? Mahal ko silang lahat. Ang ayoko, yung nakakasira ng aming pangalan. So, ipagtatanggol ko. Alam mo, hirap na hirap kami. 36 years yan pinaglaban. Matapos yung EDSA, no? Talaga kung saan-saan ako napadpad. Ang hirap-hirap talaga ng pinagdaanan namin, ng aking pamilya, ng aking mga anak. Pagkatapos, itong hulog na langit, na second chance sa aming pamilya, sisirain lang ng kung sino-sino. Hindi naman ako papayag niyan Ma'am, sa tingin nyo, mahal pa kayo ng mga Duterte considering Digong is all out, lalo is challenging PBBM to undergo drug test na. So, maayos pa ba ang relasyon ng mga Duterte at Marcos? Sa palagay ko, ang unit team, talagang may tama na, no? May lamat na talaga ang pagkakaisa, pero sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman na magulo Yung magulo, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa laylayan ng palasyo, talagang mahirap dyan Nung bata ako, tinawag ko ng snake pit ang Malacanang. Lahat nagulat, pati ang tatay ko. Bakit ko daw sinasabing ganon? Ang lupit ko daw. Pero, totoo naman ganyan talaga Ma'am, yung demonyo ba, babae? Ano ba yung tinatanong mo kanina? Dami mong tanong, sunod-sunod. Mahal pa ba kayo ng mga Duterte at kung magkaayos pa ba yung pamilya nyo? Considering nga si Digong ay medyo iba na. Matagal na naman. Okay lang naman yung mga principal. I think the President and the Vice President are able to work together, provided there's no continuous interference from all kinds of harmful and destructive forces. Yung last point, ma'am. Yes, can now we allow other people to ask questions, please? What's your take on the challenge of former President Igo for BBM na pareho silang sabay na mag-drag? May ganun ba? Hindi ko narinig, pasensya. Wala akong alam sa drugs kaya hindi na ako sasama dyan kasi talagang sobrang ignorante ko riyan. Sila na mag-usap.